na rin natin, tal maganda yung usapan, ano? Tingnan mo na rin natin yung kanilang banatan, yung kumpleto talaga na konteksto, yung banatan nilang dalawa, nitong si Congressman Ryan Recto, kasi na-skip natin mga ka-GP Natics eh, para mapakinggan natin yung buong narrative, yung buong kwento, na walang kaputol-putol, kasi kanina putol yung sinasabi ng balita. Eto, maririnig natin kung ano talaga yung mga pahayag, yung mga bintang nitong si Congressman Leandro Libiste at kung paano po sagutin ito ni Congressman Ryan Recto sa maayos, malinaw at syempre napakasimpleng sagot. There being no other member who wishes to bill of the privilege hour, I move to close the privilege hour. Okay. Any objection? There hears none. The privilege hour is now closed. BMB, Mama Loves. I rise on a point of personal and collective privilege. What is the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila ala. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Wala namang umaatake sa iyo eh. Executive Secretary si Ralph Recto. Oo. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang... Napakinggan nyo yun mga kababayan, suriin ni Pangulong Bongbong Marcos ang koneksyon o paano natutulungan ni Garjola itong si ES Recto. Mga kababayan, kung kita nyo yun, so ang Pangulo pa ang uutusan samantalang ikaw na ginagamit mo na yung privilege. Yung privilege speech na yan, dapat inilabas mo na yung ebidensya mo. Dahil wala po talaga, kaya wala siyang binabanggit, wala siyang bit-bit, wala talaga siyang ebidensya. Hanggang miyaw-miyaw lang din. Punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion... Yun nga, Jules. Wala naman akong sinabi na nagsisinungaling, di ba? Pero may kasinungalingan din. No, sorry. Ayusin natin. Ang sinasabi ko dito, kung totoo yung sinasabi ni Congressman Leandro Libiste, wala naman tayong problema doon. Kaya lang, ang nagiging problema natin, dahil sa mga sinasabi niya, dapat maglabas siya ng ebidensya rin. Dapat may mga dokumento. Diba? Otherwise, magiging chismis lahat ng mga pahayag niya. Kasi tinatanong siya, meron ka bang ebidensya? Bakit dito ka nagsasalita? Pwede ka naman mag-play ng complain, 'di ba? Mag-file ng kaso sa ethics. Bakit hindi mo ginawa? 'Yun ang sinasabi ko rito. Pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang tansya lang niya. Gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Tansya lang yon, mga kababayan. 150 million, 200 plus 300. Tansya lang. Ibig sabihin, hindi rin siya sigurado. So, paano natin paniniwalaan ito, mga kababayan? Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos.
ni Recto at Garjola. Oh. Lalo Sinasabing umaabot ng magkano daw mga kababayan? Ang keyword ulit, sinasabi. So, ibig sabihin, mga ka-GPnatics, wala na naman siyang ebidensya. Other national officials Ay! to ensure Bakit? a time. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 Tansya. million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o Ayon. 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos. Sinasabi ng iba na aabot sa 2 bilyon. Lahat yun mga chismis. Wala kang ebidensya eh. Ni Recto Oh. at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin, Kita nyo, yun ay scapegoat. Hindi ko po bubuksan ang mga kinatawan ng lipa. Kasi, mga ka-GPnatics, ang ibig sabihin noon, wala siyang kayang iharap. Yung mga tao na yun ay hindi magsasalita para sa kanya. 'Di ba? Hindi magsasalita kasi sabi kung yung mga yon ay gusto magsalita, mga kababayan, dapat pangalanan niya na yung mga pinuno na yun ng mga kinatawan na sinasabi niya, pero bakit umiiwas siya? So ibig sabihin mga kababayan, yung mga yon ay hindi magsasalita. na Oh. 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 Wala to. elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Sugbo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para Okay. hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Galing Tila raw. Si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Gov. Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15. Normal Ayon sa mga yun. dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa Ito ang maliwanag na fishing expedition. Kung totoo. Kung totoo, di umano, mga ganon, mga ka-GP. Naka mga po. Recto sa nakaraang kampanya, Oh. ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Oh. Sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Di dapat, di ba mga ka-GPnatics, ontimano nung time na yan, na siya po ay inalok, dapat nagsalita na siya kaagad. Right away. Kayang tumulong daw Oo. sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto
dahil siya ay nasa kabinete. At si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola Kung lehitimo man ito, meron pa ring pagtatanong. para sa kampanya nila ay may kaugnayan Oo. sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A, na si Carolina Pastrana, na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya Puro ngayon kwento, ay walang Executive kwenta. Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos. Wow, nalulungkot pa yan, ha? Sa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan. Dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Oo, nasinungaling ka doon. Mga kababayan, at yung sinasabi mo galing sa kaban ng bayan, but nasaan din ang sabi mo nanggagaling kay Garjola? Syempre, pag sinabi mo nanggaling kay Garjola, ito ay nanggaling daw sa kaban ng bayan, dapat ipakita mo na talagang galing ito sa pera ni Garjola. Dapat may resibo, hindi yung pwedeng kwento lang. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro Uy, dinamay pa si Yusek. press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan. So parang sinasabi ni Congressman Leandro Libiste, maging yung pagpapasabog na yon sa sinasakyan, mga kababayan, ay tinuturo niya ang mga Recto at ang mga, syempre, partido ni Vilma Santos. Yun ang gusto niya sabihin. Hindi lang niya po diniretso, mga ka-GPnatics, pero dahil sinabi niya yun sa privilege speech, kasi pag dito kasi ang advantage mo kapag dinaan ito sa privilege speech, hindi ka rin pwedeng kasuhan. Ito yung pinaka-immunity ng mga kongresista at mga senador. Hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo
ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bukis o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola Hoy, baka. Oh, para sa mga Recto. eto na. Maraming salamat po. Sasagot na si Congressman Ryan Recto. Mr. Speaker. I can now take questions. Thank you. Ang tindi ng hanas, no? Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the representative of Lipa, Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Recto is now recognized. Please proceed. Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, Alleged. while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not incomplete information. Oh, Hindi po basag. dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahad na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Correct. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Napakasimple ng sagot ni Congressman Ryan Recto, no? Mga kababayan, dapat ganito lang, precise, 'di ba? Very short, pero makikitaan natin ng tamang kumbaga direksyon. Kasi nga naman totoo, 'wag nating gamitin ang pribilehiyong ito, ang privilege speech para magsalita ng mga bagay-bagay na wala namang kapararakan. Let's just base on facts, hindi base sa kwento na walang kwenta, hindi base sa mga sabi-sabi, hindi base sa mga hinala. Di ba mga kababayan? Kasi kung wala ka namang ipapakita,
yan ay useless. Ito ay tawag dito pag-aaksaya lamang ng oras ninyo dyan sa Kongreso. Alam naman natin na dapat marami kayong inaasikaso, hindi kasama ako marami kayong dapat mga unahin. So itong mga ganitong mga bagay na nagsasalita, wala naman maipakitang ebidensya, puro ngaw-ngaw, puro di umano, puro haka-haka, walang facts na binabanggit, mga ka-GPnatics, ay talagang pagsasayang po ng oras, pagsasayang ng pondo, at pagsasayang ng laway. 'Di ba? Base tansya. Base sa tansya niya. 'Di ba? Tansya-tansya lang, mga ka-GPnatics. Sabi-sabi lang, haka-haka lang. Kwento-kwento lang. Nasaan ang facts doon? Sabi ko nga sa inyo maganda yung sagot dito ni Congressman Recto 'Di ba? Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades. Secretary Ralph Recto sa Malacanang. My end. Mr. Speaker, I would just Liitin like ko lang, to make a manifestation Maiksi lang naman set to the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts. Tama. Dapat. Hindi lang, alam naman natin mga kababayan na meron talaga silang kapangyarihan, di ba? Mayroon silang oversight function. Pero sabi nga ni Ryan Recto, dapat tayo din ay yung mga sinasabi natin dito ay hindi lang basta-basta. Dapat ito ay sigurado. Certain tayo na facts ito mga pinagsasabi. Otherwise, ito ay pagsasayang ng oras. Not assumptions, not insinuations. Not assumptions, and not certainly insinuations. Not incomplete information. Mhm. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryo John D. Guzman. ito upang lahad na mga haka-haka o paratang na walang Correct. sapat na basehan. Mhm. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Pero ako guys in my personal knowledge, pagdating po sa kampanya, kasi dati nakakasama-sama naman kami. Pag sa isang, sabihin natin sa isang lugar, sila po ay, sabihin natin na magkakatiket sila, mga kababayan. Nagtutulungan yan. Kasi alam naman natin pagdating sa politika, ito lang yung point of view ko. Alam natin sa politika, ang gusto ng mga yan manalo. So, kung kayo ay magkakatiket at syempre yung sa kabilang mga kampo, 'di ba? Halimbawa, kampo ko pero katiket ko yung mga Recto. Mga kababayan, yung lugar ko hindi nila maikot dahil marami pa silang iikutan. So, technically, dahil kaalyado nila kami, mga kababayan, at merong mga tao, 'di ba? Yung mga tao na iikot. Syempre yung mga tao na yan, yung pangkain nila, yung sabihin natin allowance nila dun sa pag-ikot. Syempre napapagod din yan. Hindi naman pwedeng iikot lang yan basta-basta. Ang gagawin yan, mga kababayan, yung kampo nila Recto, magbibigay yan ng sabihin natin ipasaho dun sa mga tao na iikot para dun sa mga lugar. Hindi naman po yan, mga kababayan, mga ngampanya na sila po ay kukuha sa sarili ng lang bulsa. Tulungan yan. 'Di ba? Kumbaga, win-win situation. Ganon din, mga kababayan, kung halimbawa ako, busy ako at hindi ko kayang ikutan lahat ng mga bayan, 'di ba? Ng mga lugar diyan sa district ko. So ngayon, makikiusap ako sa mga katiket ko, sa mga kaalyado ko. Baka naman pwede niyo akong ikampanya dito. Normal na normal 'yan. Kaya nagtataka ako dito sa sinasabi nitong si Congressman Libiste na binayaran daw kung nakatanggap. Walang problema yun. Dahil, mga kababayan, ang problema dyan kung ito ay nanggaling sa masama, kung ito ay nanggaling sa kontraktor, di ba? Pero pag kayo ay magkakatiket, walang problema yan.
Nagtutulungan talaga, magkakasama sa partido, kaya naman sabihin natin sila, although magkakaiba sila ng partido, pero gusto nilang pare-parehas manalo dyan. Minsan nga 'di ba nakaranas kami, kita nyo si Sara Duterte. 'Di ba? Vice President siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron pa nga kami na encounter diyan pag pupunta sa kabila, mga kababayan, hindi niya bitbit si Pangulo. Iba yung iba yung nakalagay doon ng mga poster. Pagpasok mo doon sa loob, sabihin niyo nagugulat nga kami, Isko tapos Sara. 'Di ba? So normal 'yan, mga kababayan. Hindi po 'yan. Kaya ito, nasobrahan lang. Di ko alam, nasobrahan ba sa baka yung gatas niya panis na. Baka yung gatas, yung Promil na panis. Kaya ganito na mag-isip to, iba na. Diba, iba na yung datingan. Sabi ni Ma'am Emily Basog Lipisti, haka-haka. Noon na naman kay Cabral, haka-haka. Kung ngaw-ngaw. Wala, hanggang ganun lang, mga ka-GPnatics. Mahirap kasing yun, mahirap yun na patunayan yung sinasabi mo. 'Di ba? Very normal yan kahit kanino mong kandidato tanungin kapag ganyan po sa panahon ng halalan. Pag merong mga hindi naikot, hindi kayang puntahan dahil kaalyado mo yan. Magbibigay ka syempre ng budget para mamigay ng mga flyers. 'Di ba? Mamigay ng mga ano pa yung mga pinamimigay nyo dati, Mang? Bukod sa flyers pag kayo ay nag-iikot? Basta namimigay sila ng mga flyers, mga ganon, mga kababayan, para alam ng mga tao kung sino yung kandidato mo, kung sino yung mga kapartido mo, kung sino yung mga ka-lineup mo, ganon. 'Di ba? Baka sobrang sumuso. Ayun. Sobrang sumuso, nasobrahan sa gatas, pumunta sa utak. Ay nako. Pag ganito talaga mga ka-GPnatics, no? Wala na, nalusaw na rin yung utak nito Baka kasi naman hinahaluan nyo ng Sondrox yung yung gatas. Kaya iba na impacho. 'Di ba? Aw-aw ng aw-aw. Anyway, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga kababayan. Mariza Aleta. Grabe ang revelation sa sagot ni ES Recto. Antayin nyo na lang. Shocking ang kabalbalan ng pesting yan, sigurado. Okay? So isang mapagpalang gabi at magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Magkita-kita po tayo bukas. Thank you.